Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Polaran 888. Welcome! Alamin natin Scorpio kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. At ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay, Scorpio, ito yung last week ng 2023 and last week din ng December 2023. So, alamin natin kasi mix ang messages na pwedeng ibigay sa atin. Pwedeng yung gustong iwanan sa'yo sa 2023 or pwedeng yung mga lessons na natutunan mo sa 2023. So, alamin mo to, okay? So, alamin mo to. Alamin natin. Okay, Scorpio. Okay. Okay, Scorpio, meron kang 3 cards dito. Just Ask, Caregiver, and Give Back. Wow, tatlo. Okay, unang baraha is Just Ask. Ang sinasabi ng baraha dito ang sinasabi sa'yo ng baraha dito ngayon is kung makikita mo to, maraming kamay siya. It's either mga kamay ito ng tao or posibleng kamay ito ng spiritual mong guides or helpers. Sinasabi ng baraha na marami daw sa spiritual world ang posibleng makakatulong sa'yo sa kung ano man itong pinagdadaanan mo. Ang message nito is from your spiritual helpers. Sinasabi sa'yo na sila daw ay posibleng nagtutulong-tulong. Sila ay composed ng divine source, ng ating Panginoon, yung mga loved ones mo na nandun na sa spiritual world, nauna na sila doon, mga kaibigan mo, guides, angels, and spirit helpers, na naghihintay sila para i-assist ka, tulungan ka sa kung ano man tong gusto mong tulong. So, pwede mo silang matawag as spiritual team. Ang kailangan mo lang na gawin is humingi sa kanila ng tulong and guidance through invocation, prayers, pakikipag-usap, di ba? So, ang linggong ito is parang sinasabi ng barahan to na open, malapit ka, bukas. Bukas yung spiritual world para sa'yo, para tulungan ka. Kasi may tinatawag ditong spiritual team na nagtutulong-tulong sila Scorpio para tulungan ka sa kung ano man to na mga pinagdadaanan mo sa buhay. Okay? Ang magagawa mo lang is magtanong. And kung makikita mo dito, may mga sign, symbols, synchronicities na posibleng ipahiwatig sa'yo, ipakita sa'yo. So, huwag kang mag-alala, okay? Kung may mga issues na kailangan na i-resolve, may mga kailangan kang, kumbaga, desisyonan, ask help, okay? Caregiver. Puro kamay ito. Kung makikita mo, puro kamay yung pinapakita sa'yo. Same din dito. Same din, message to, same. Continuation lang ng unang baraha mo, sinasabi na, we are with you. Sila daw ay kasama mo. And spirit has its own way of recognizing the care and love you provide to others, especially at the end of their lives. So, dito sinasabi ng baraha, meron ditong mga Scorpio na siguro nag-alaga kayo ng iyong mga lola, lolo na posibleng nasa kabilang buhay na, or kung sino man to, kaibigan. Nag-alaga ka ng isang kaibigan na may sakit dati and nandun na siya sa ikalawang buhay and posibleng siya ang guides mo, siya yung willing na suportahan ka, tulungan ka sa kung ano man itong pinagdadaanan mo. So, dito sinasabi na lahat ng ginawa mo ay ibabalik sa'yo ng universe. So, for 2023, realize it, 'di ba? Kailangan nitong i-realize na ano ba yung ginawa ko? May ginawa ba akong kagandahan na posibleng ibalik sa akin ng universe, ibalik sa akin ng spiritual helpers, ng angels or archangels? So, ikaw ang makakapagsabi niyan. And last card natin dito is give back. So, dito daw, sa linggong ito, sinasabi ng barahan na eto na yung oras na if for example, maraming tao ang tumulong sa atin or maraming tao ang naging ways, paraan, tulay para magkaroon tayo ng clarity, maayos yung problema natin. Pwede natin na
kumbaga, ibalik sa kanila kung anong binigay nila sa atin. Reach out and touch other people's spirit. So, dito sinasabi na mag-reach out daw tayo sa mga taong posibleng nakapagbigay sa atin ng clarity. Parang ganun. So, sinasabi ng barahan na give back doon sa mga taong nagbigay sa atin ng happiness, ng health, protection, or ano pa man siya. Okay. Thank you. Okay, Scorpio, ano pa ba yung messages? Okay, release. So, yun. Meron ditong release card, Scorpio, na pwedeng meron kang kailangan na alisin bago dumating yung 2024. So, marami ka sigurong mga bad habits, issues, negativity, stress, negative thoughts, unwanted or unhealthy habits or unhealthy actions or comment to, 'di ba? Or pwedeng past. Meron ka sigurong hindi makalimutan. Grudges, resentment, grudges or kano pa man, or sadness or kano man to na nangyari sa iyo na kailangan mong alisin. Okay? Okay. Scorpio. Okay, wow. So, dito kung makikita mo guys is this week, isang mabilis to. Mabilis siya. Kailangan mong umalis na. Parang Knight of Swords is action. Action ka. Uma-action ka na agad this week. Kailangan mo nang tapusin yung mga pain and heartaches. Or parang sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mong puwersahin ang sarili mo na makamove on. Okay? So, kung makikita mo dito, reverse yung dalawa. Reverse yung... Sorry, isa lang pala. Ano no? No, reverse. Reverse yung 3 of Swords and then 10 of Swords. So, ibig sabihin niya, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong madaliin. Kailangan mong magmadali na makaalis dyan sa situation na yan. Kailangan mong makamove on. Kailangan mong i-release ang sarili mo. Kailangan mong, kumbaga, bigyan ng sarili mo ng freedom. Parang ganon. Kasi, maraming hindi ka nakikita, mga hidden messages, hidden blessings, na hindi mo masyadong, kumbaga, nararamdaman kasi nakafocus ka sa mga wala sa'yo. Nakafocus ka sa mga bagay-bagay na hindi naman importante sa'yo. Parang relationship siguro siya. Masyado kang nagkikling sa relationship or sa trabaho, sa negosyo, or sa kung ano pa man, past man yan or present, na hindi mo nakikita ang dami-daming opportunities na naghihintay sa'yo. So, eto siya. Kailangan mo daw mandaliin. Okay? May sinasabi sa'yo ang intuition mo, makinig ka. Okay, so meron ka ditong Knight of Pentacles. Sorry. Knight of Pentacles. Tapos, Queen of Wands. So, yun. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na walang problema sa'yo, Scorpio. Kasi, isa ka sa mga zodiac signs na sobrang sipag. 'Di ba? Sobrang masipag kayo. Lahat ginagawa nyo, lahat pinapasok nyo na business or work. And kung sa usaping financial, kung may mga hindrances or may mga sagabal sa pag-unlad nyo, siguro yung mga bagay na yon, tao na yon, or kung sino man yon, or ano pa man yon, ay hindi yon para sa'yo. Kasi, imposible daw na mag-suffer ka sa sobrang sipag mo, lalo na sa pera. Imposibleng hindi ka makakuha ng financial freedom dahil sa sobrang sipag mo, 'di ba? So, siguro may mga connection ka. Like for example lang to hindi to pwedeng mag-resonate. Sobrang sipag mo. Ikaw yung nagtatrabaho sa pamilya. Pero yung
mga kapamilya mo umaasa lang sa'yo. 'Di ba? Masasabi natin na breadwinner ka. Pero, yung mga kapamilya mo, siguro, kung parents mo yung kailangan ng tulong, okay lang yun. Pero yung mga kapatid, pamangkin, mga relatives na malalakas pa sila, hindi mo yun obligasyon. So, siguro kahit gaano kataas yung sweldo mo, kahit mag-overtime ka na mag-overtime, pag nakuha mo na yung sweldo mo, ubos agad siya. Kasi marami kang pinapakain, marami kang mga obligation, bills, or kung ano pa man. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan natin medyo bawasan. Bawasan natin bago dumating yung 2024. Bawasan mo, Scorpio, yung mga pasanin mo or pinapasan mo. Last card, 'di ba? Kasi sinasabi sir dito ng baraha na may kasabihan tayo. 'Di ba? Na halimbawa, normally nangyayari yan sa mga OFW. Yung may mga pamilya na nag-OFW, 'di ba? Isa lang na OFW dyan sa pamilya, siya lang nagtatrabaho sa ibang bansa. Or kahit hindi OFW yan, sa malayong lugar. Yung mga kapamilya, hindi na nagtatrabaho yan. Naghihintay na lang ng padala. So, kung ibibigay mo sa kanila lahat, walang mangyayari sa'yo, hindi ka makakaipon. So, pag umuwi ka, kasi yung pinapadala mo is monthly expenses lang. So, wala din silang ipon, wala kang ipon, pare-pareho kayo wala. 'Di ba? So, kailangan maging matalino kasi parating yung 2024, mas magiging sobrang busy ka eh. Kung hindi mo pa napanood yung reading sa 2024, panoorin mo. Kasi sinasabi doon na kailangan mo makarecover from 2023. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha. Thank you. Bye.